Hi everyone guys! So naghahanap ba kayo ng pamatay ng garapata dahil sa namomroblema kayo at hindi maubos-ubos ang tick and flea or garapata sa mga alaga nyong aso? So itong i-share ko sa inyo ay talaga namang isa sa pinaka the best na pamatay ng garapata at napakamura, sa murang halaga ay talaga namang mauubos ang problema nyo sa garapata. So kung interesado ka kung ano itong ginagamit ko, so please stay and keep on watching. Before we start the video guys, so kung bago pa lang po kayo dito sa aking YouTube channel, please support, please subscribe at huwag nyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify po kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito po sa aking YouTube channel. Hi everyone guys! So welcome back here on my YouTube channel. So my name is John and for today's video, i-share ko sa inyo yung aking ginagamit para naman maubos yung garapata ng mga alaga kong aso. At ngayon nga, kailangan ko talaga mag-apply ngayon sa alaga kong aso kasi napansin ko nagkakaroon na naman sila ng garapata. Ang effectivity kasi ng NexGard is good for 1 month lang. So hindi naman tayo mayaman. Dahil nga sa marami tayong alagang aso, 10 yan sila. Kailangan ko rin talaga maging practical, kailangan ko rin talaga mag-budget kasi sobrang mahal ng bilihin ngayon. And for today's video nga guys, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung ginagamit ko ngayon para sa mga alaga kong aso na talaga naman nakakatulong para naman maubos or mapuksa ang mga garapata na dinadala-dala nila. Yung gamit ko is Prefronil Tick Buster. Ito guys is available sa Shopee, Lazada. So mura lang siya guys kung ikukumpara nyo sa mga spray na for tick and flea. Pero ito guys, I assure to you guys na talagang effective siya kasi ilang years ko na siyang gamit. Ayan, kapag may sipag kayo mag-spray, actually ito guys, mas maganda gamitin to kapag ipapag-groom nyo muna yung mga alaga nyong puppy para makita nyo at saka para hindi kayo mahirapan. Kasi kailangan ma-spray natin to hanggang 6 para maubos yung garapata. And then after 3 days, tsaka nyo naman aalawan. Ayan. So meron akong mga alaga talaga na color black na Shih Tzu. Na talaga naman, ito matanda na to guys. Nasa 2 years old na siya. Si Trixie. Kailangan ko talaga isprayan kasi may mga garapata na rin talaga siya. Kailangan malinis talaga yung katawan niya. So ito nga i-share ko sa inyo yung gagawin ko. Sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel guys, ito pala yung ginagamit ko kung hindi ako gumagamit ng NexGard. Ito namang Prefronil Tick Buster yung ginagamit ko para pamatay ng garapata sa mga alaga kong aso. Napaka-effective din kasi nito sa kanila at saka talagang subok ko na to. Hindi naman sila nalalason dito kasi matagal ko na siyang gamit. Ilang taong ko na rin itong ginagamit sa mga alaga kong aso. At una guys, mas maganda, paliguan nyo muna. Paano nga ba ang tamang pag-a-apply ng Prefronil Tick Buster? So ito guys, tandaan nyo to paano siyang i-apply para mas maging effective sa mga alaga nyong aso. Una guys, mas maganda, paliguan nyo muna yung alaga nyong aso bago nyo applyan ng Tick Buster. Paano nyo ba i-apply to? Kailangan tuyong-tuyo yung alaga nyong aso, patuyuin nyo, i-blower nyo bago nyo gamitan ng Tick Buster. I-spray nyo to guys, ikalat nyo sa buong katawan, especially dun sa may infected na talagang maraming garapata, kahit yung mga itlog ay pwede niyang patayin. Kung i-spray nyo to, kailangan aabot hanggang 6. Kailangan mag-iitsurang parang naligo ulit yung alaga nyong aso. Ganun yung magiging kalabasan niya. Tapos iwasan nyo lang talaga ma-sprayan yung mga mata ng alaga nyong aso at saka yung ilong. At pagkatapos yun namang sprayan, so ano na ba gagawin natin next? Syempre guys, kailangan ikulong natin tong alagaan nating aso para naman hindi magtatakbo sa loob ng bahay ninyo, para hindi maglaglagan yung mga garapata sa kwarto nyo, sa sala ninyo. Mas mahihirapan kayong puksain lalo na kapag marami siyang garapata, di ba? So kailangan talaga ikulong niya sa loob within 3 days. 3 days po, para after 3 days makikita nyo yung resulta at saka nyo siya aalnawan ulit. May mga makikita pa talaga kayong garapata, pero pag chinek nyo guys is talagang dead na yung mga garapata. Hihilain nyo na lang siya pag pinaliguan ninyo.
At saka nga pala guys, mas maganda kung gagamitin nyo rito is yung spray. So alam nyo naman guys, ang gamit ko dito ay syringe. Paano hindi tayo ready? Bigla na lang talaga tayo napag-isip na mag-spray or maglagay ng gamot kasi nga nakita ko, ay, ang daming garapata. So ayan guys, pero kailangan lang talaga is ma-reach niya yung skin ng alaga nyong aso para kahit yung mga nakakapit na itlog, eh talagang madided siya. Goodbye garapata. At marami nga rin nagtatanong sa akin kung itong gamot ba na Free-Frontal Tick Buster nakakalason. Ilang buwan ba dapat pwede gumamit nito? Ito guys, based sa aking experience at sa aking kalkulasyon sa pag-i-spray ng Tick Buster Free-Frontal, talaga namang effective siya. Talagang namamatay yung garapata after 3 days. At kung meron man kayo nakita pa, after 2 days, spray nyo ulit para 100% na talaga namang ubos ang garapata ng alaga nyong aso. At syempre, kailangan nyo ring sprayan yung paligid ng bahay nyo. Kaya baka hindi nauubos yung garapata ng aso ninyo kasi marami na rin sa paligid ng bahay ninyo. Kaya doon na siya nakakakuha kahit ano pang linis nyo, ano pang linis ng katawan ng aso nyo, kahit ano pang spray nyo. Kung sa bahay nyo naman may mga garapata, babalik at babalik. So kailangan mag-disinfect talaga kayo ng bahay, lalong-lalo na kapag infected na yung bahay nyo ng mga garapata. At ito nga palang Tick Buster na Free-Frontal. So ginagamit ko lang to sa adult dog, mga 6 months old pataas. Effective naman siya. So kung nagdadalawang isip kayo baka malason yung aso nyo, sa akin guys, based sa aking experience hindi naman nalason yung aso ko. Kahit na nalilik nila, hindi naman sila namamatay or hindi naman nagkakaroon ng problema. At mas maganda siguro kung gagamit kayo ng cone. Alam niyo yung nilalagay sa leeg ng mga alaga nating aso kapag may sakit, yun yung gamitin nyo para hindi niya malik yung balat niya. At sa mga nag-aalaga ng aso at saka sa may balak mag-alaga ng mga aso, kahit anong breed man yan, malaki man yan or maliit, lagi nyong tatandaan guys na sobrang delikado ng tick and flea or garapata sa mga alaga natin, lalo na kung yung garapata ay infected ng Ehrlichia. Ang Ehrlichia guys, or tinatawag na dengue sa aso, ay talaga namang mapanganib sa mga alaga nating mga aso dahil possible na mamatay yung alaga natin ng aso kapag nagkaroon sila ng dengue. So ano-ano nga ba yung mga sign and symptoms na makikita nyo kapag meron ng Ehrlichia yung alaga nating aso? Ito yung makikita nyo na walang tigil na pagdurugo sa ilong, sa puwet, or nagsusuka, wala nang ganang kumain. Kapag nakita nyo itong mga sign and symptoms na to, kailangan talaga mapadala nyo na sa vet yung alaga nyong aso para maggamot agad. Kasi kapag lumala ito, is possible pa masalinan dugo at mamatay yung aso nyo kapag hindi na agapan. And that's it for today's video guys, dog scaring tip. At kung kayo guys is nagpaplano mag-alaga ng aso or nag-aalaga kayo, so alam nyo na kung gaano kaimportante na walang garapata yung mga alaga nating aso kasi meron din tong epekto sa mga tao, sa kalusugan ng tao, lalong-lalo na sa alaga nating aso. And if you like this video guys, so wag nyo po sanang kalimutan na supportahan tong aking YouTube channel. So please subscribe at please hit the notification bell icon on para ma-notify po kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin po dito sa aking YouTube channel na Shih Tzu Paw Family Dog Scaring Tip. At hanggang dito na lang po, at kung meron po kayong question or suggestion, pwede naman po kayong mag-PM sa aking Facebook page na Shih Tzu Paw Family at sasagutin po natin yung mga question nyo sa abot ng aking makakaya. At hanggang dito na lang po, maraming salamat po sa panonood at huwag nyo kalimutan na i-like, share at i-follow tong aking YouTube channel, pati na rin po yung aking Facebook page na Shih Tzu Paw Family. Thank you! Bye-bye!